Another vlog, another kwento na naman ng aming buhay pamilya abroad dito sa bansang Oman. For today's vlog, samahan niyo ulit kami sa panibagong kwento na aming ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Ang video ngang ito ay bago pa masira ang aming mga pananim. Dahil hindi maganda ang panahon dito sa Oman, hindi makalabas at nasa bahay lang since day of si day, kaya marami kaming nagawa dito sa loob ng bahay. Ito nga ay mga sari-saring kaganapan ng isang buong araw namin dito sa probinsya ng Oman. Should I Oh, go? Mommy? it's raining Can again. I go? Yes po, yes. Can I come with you? Kukuha ko ng malunggay kasi magtitinola kami. Pero mamaya pang lunch. Kukuha na ako kasi umuulan na. Baka lumakas yung ulan. Ilang araw nang umuulan dito. Siguro mga 3 days o 4 days na ata. Ayan. It rained on Saturday. So, Mommy's taking malunggay for our lunch later. She's taking it now because it's raining. It's raining. It has been raining for 3 days. Guys, Saturday, Monday, and Tuesday. Today is Tuesday, so it's raining today. See those drops? I think this is enough. Yeah, maybe it's enough. It's too much. It's raining, guys. Let's go. Let's go inside. It's raining. It's raining. Look at the ground. It's wet and the road is dirty. So, what about we go inside? Mommy's just... Mommy, what do you call that? Oh, walis. Okay. Mommy is cleaning the floor since it's dirty. Next to Mommy is our papaya tree. Let's go! Let's go! Good afternoon, Oman. Makulimlim pa rin. Pero hindi naman na umulan. And si baby naglalaro. Where's Kuya? Where's Kuya po? Oh no. Ito na nangyari sa mga tanim namin. Ito. Hala. Si Kitty nasa labas pala. Pinalabas namin para mamaya paliliguan ni Di. Ayan. Nagtumpa siya. Mahangin kasi kaninang umaga. Hangin. Kuya, dito lang po. Kuya. Dito lang po. May bulaklak na yung onion. You know, ang cute. But it's Yan like siya, oh. falling down, Mommy. Yeah. Because of the water. Kahapon, kahapon ba yun? Look here. Ala, oh. Look here. Mommy. Mommy. Yeah, what happened that time? This one also fell, but Oh. put it up. Pinaha kami nung ang lakas ng ulan. Grabe yung tubig. Ilang araw nang umuulan dito sa Oman. Ayan. May hinog. Naglilinis ngayon ako ng toilet. Sorry. Naglilinis ako ng ref ngayon. Kasi di naman nagugupit nung cover ng ocean namin. Mommy. Si Kitty.
Kiri! Ay, wakita na yung ano ko, anak. Mommy. Opo, sige na, sige na. Mommy. Okay, okay. Car? Oh, get your car. Broom, broom. Sige na po. Come na, come. Oh, hold it po. Yan. Bye! Dahil hindi nga maganda ang panahon dito sa Oman at hindi rin makalabas, wala nga din pasok si Di kaya naisipan namin maglinis dito sa bahay. Habang si Di nga nagtatanggal ng mga himulmol sa cushion, ako naman sinimulan ko nang maglinis ng ref. At nagsalang na rin ako ng mga basahan. Ang mga drawing pala na yan ay drawing ni Kuya. Sobrang hilig niya nga mag-drawing. Mana sa mami. Nung bata nga rin ako, mahilig din talaga ako mag-drawing. Kung titingnan mo nga ang drawing na yon, parang hindi siya ang gumawa. Sobrang napakaganda at sobrang proud kami ni Di sa kanya. Nilinisan at hinugasan ko na nga rin ang lagay ng mga gulay. Dahil nga yung mga talong na hindi pa namin naluluto, nilagay ko sa rep, ngayon nga ay bulok na. Sayang nga pero sa sobrang dami talaga, hindi na kayang lutuin lahat. Kung makikita nyo dito nga sa kitchen, meron pang mga talong. Ang tagal ko na ngang planong linisin ang ref, hindi rin talaga magkaroon ng chance. Ang daming ang mga tira-tirang pagkain na halos pasira na. Kailangan na nga rin talagang linisin kasi magma-monthly grocery na naman kami para may space. Naka-face mask nga si Di habang nagtatanggal ng mga himulmol. Dahil si Di ay may allergy sa alikabok. Kasi pag nakakalanghap siya ng mga sari-saring alikabok, nababahing talaga siya hanggang sumakit na yung ilong niya, yung ulo niya hanggang sa lagnatin na siya. 3 nga yung cushions namin, 2 lang yung natapos niya kasi nga sumama na ang pakiramdam niya. Para sa mga sali, sige na. Niloloko niya nga ako dyan kasi sabi niya, kanya talaga after ng cautions, ang ref naman ang lilinisin niya. Kasi nga ang tagal ko na rin pinapakiusap sa kanya na siya na ang maglinis ng ref, nakailang sabi na ako sa kanya, pa-wait lang ng wait hanggang sa nalilimutan. Buti na nga lang umulan. Dahil walang magawa at hindi makalabas, naisipan namin na maglinis na lang. Wala na nga ding pasok si Kuya kasi bakasyon na sila. Kaya ngayon, mas marami ng trabaho ang magagawa. At nakakatuwa nga rin kasi hindi busy sila Di, kapag 2 days off siya at nung nakaraan nga, nag 1 week vacation siya. Mas marami kaming nagagawa kasi tulong kami talaga sa lahat. Kaya nakakapag-vlog din kami ng maayos at nakakapag-edit din ako ng maayos. Dahil may magbabantay sa mga bata, lalo na kay baby. Sa edad nga ni baby, talagang nasa stage ng kalikutan. Kaya kailangan talagang bantayan ng maigi. Kuya! Kuya! Throw this one po. Thank you. Give it to the birds po. Expired na nga ang tinapay kaya sabi ko kay Kuya ibigay na lang sa birds. Then winalis ko na rin yung mga asin na nilagay ko dito. Kasi nga nung unang araw na umulan, nagsipasukan yung bulate sa room namin. Hoy! Hoy! Okay. Mommy's moving all the stone.
Dinagdagan ko pa nga ang malunggay na kinuha ko kanina. Hi, Dad! I can go. Umuulan na ulit. Sakit ka. Tapos na nga ako sa rep kaya sinunod ko na ang malunggay na himayin para makapagluto na rin ako ng aming dinner. Syempre, hinugasan ko muna yan. Ganito nga ako maghimay ng malunggay, tinatanggal ko muna lahat sa tangkay, then saka ko isa-isahin. Sa ganitong paraan kasi mas parang napapadali ako. Pagkatapos ko nga maghimay, kinahapunan, ganito na yung panahon. Umuulan na nga at ang lakas na din ng hangin. Kaya pinapasok na namin ang mga bata at ang mga pusa. At pinaliguan na din sila ni Dee. Oh, suklay, suklay po, suklay, suklay. Wait. Yeah, suklay. Mimi. Wow. Kit Kat! Where's Kit Kat? Kit Kat, be where? Yeah. Ang ulan. Yung sa dulo ha? Oxy. That's what I like. There, the last one there, last one. Pagkatapos kong mabihisan ang mga bata, nagsimula na akong magluto ng dinner namin. Yung dapat na lunch nga namin, naging dinner na. Buti na lang talaga nakakuha na ako ng malunggay dahil sobrang lakas na ng hangin ngayon. Tinola nga ang aking lulutuin. Nagayat ko na nga lahat ng ingredients, sinunod ko naman yung manok. Hindi ko nga pinakat ang manok na ito sa supermarket kasi ang bala ko mag whole fried chicken ako. Since maulan nga, hindi bagay sa panahon. Kaya magtinola na lang para may sabaw.
likod. Sikit cut nga, babe. Daddy. Hello, Daddy. Hello, baby. Hello, Daddy. So Kitty and Kit Kat, they just took a bath. So Kitty's the last one. Now She didn't have she's shirt. she's gonna No, just since she's go a little done bit far. she's gonna get wiped then. The blower. They show that blower. To get blowed. To get dry. So baby's trying to. So baby, she wants to take a video. So it's using daddy's phone. Hinati ko nga ang manok, kalahati tinola at kalahati adobo. Nang makatapos na ako sa tinola, sinunod ko naman ang adobo. Marinate ko na nga din at ngayon nga prituhin ko lang saglit ang manok. Si Di nga mas mahilig siya sa may sarsang ulam. Ako naman sa sinabawan or basta may sabaw. Ang mga bata naman kahit ano. May sabaw or sarsa, kahit mga gulay nga kumakain din sila. Kaya masaya ako na hindi sila mahirap pakainin. Kahit mga Arabic or Indian food, nagtatry na din sila. Kaya kahit ano ang ihain ko, wala talagang problema. Nang magisa ko na nga ang sibuyas at bawang, sinunod ko na rin ang manok. Ganito talaga ang way ko ng pagluluto ng adobo. Mas mababawasan yung lansa. Habang nagluluto nga ako, naisipan ko naman lutuan ng popcorn si kuya.
Habang nagpapakulunga, nagsampay naman ako ng mga basahan. Si Di nga after mablower si KitKat at Kitty, pinapatulog niya naman ngayon si Baby. Tumila na nga ang ulan, then after kong magluto, naghugas naman ako ng mga hugasin. Bilang nanay talaga, parang walang humpay ang mga gawain sa bahay. Para sa akin, okay na okay yon. As long as kasama ko yung pamilya ko, naalagaan ko ang mga anak ko, naasikaso ko si Di sa pagpasok niya sa work, walang kapalit ang saya na mararamdaman mo na kasama mo sila araw-araw. Kaya sobrang blessed, kahit full-time mama ko, sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay magkakasama kami. Yung makasama mo ang pamilya mo ay isang napakalaking blessing. Alam naman natin, marami sa kabayan natin or sa mga OFW na nanay or tatay, grabe yung sakripisyo nila makapagtrabaho lang sa ibang bansa or mapalayo sa pamilya para lang mabigyan sila ng magandang buhay at matugunan ang pangangailangan sa araw-araw. Maikwento ko nga, nung dalaga pa ako, 10 years din akong naging OFW. Yung hirap, sakripisyo, yung na-homesick ka, pag may nararamdaman ka or may sakit ka, walang ibang mag-aalaga sa'yo kundi sarili mo lang. Yung feeling na parang gusto mo na lang umuwi pero wala kang choice, kaya iiyak mo na lang lahat at iisipin na lahat ng ginagawa mo at sakripisyo mo ay para sa pamilya mo. Kaya tiniis ko lahat ng hirap na yon, masuportahan lang ang aking mga magulang. Makabawi man lang sa lahat ng sakripisyo at paghihirap nila para sa amin. Kaya ang pagiging isang OFW ay hindi talaga madali. Kaya sa lahat ng mga OFW, saang sulok man ng mundo, laban lang tayo lagi. Sa tingin mo nakakaramdam ka ng pagod, lungkot, pray ka lang at itaas mo lahat sa Lord. Kuya, naubos na isa, oh. Gumawa pa kami isa. Nagluto pa kami ng isa. Ano ba? Basta. Si Kitty, anong gusto? Ha? Nang makatapos na nga kami sa lahat ng gawain, oras naman para mag-relax. Patulog na nga si Baby at ako naman gumawa ako ng tea. At sabi ko kay Di ay mag-movie marathon kami. Hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat po sa inyong panunood. Don't forget to like, comment, and subscribe. And please click the notification bell for more family videos. God bless us all po. Bye!